Sa panahon kung kailan maraming kabataan ang ginagawang tambay ng social media, may isang Gen Z na naiiba. Naglunsad siya ng proyekto para mahikayat ang mas maraming bata na pahalagahan ang kalikasan. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Tak-tak dito, tak-tak doon, na para bang naglalaro lang. At ngayong pasukan na ulit, hindi lang mga libro ang bitbit ng mga batang ito, kundi ang isang misyon, ang maghasik ng pag-asa para sa kalikasan. Yan ang Project TAC o Take Action Keep Green na sinimula ni Joshua Daniel Benedicto, isang Gen Z Environmental Science graduate mula sa Bulacan. Naging advokasya na niya noon pa man ang upcycling o ang pagbibigay ng panibagong buhay sa mga bagay na basura na. Yung iba po, nalalaman lang nila na mahalaga yung kalikasan pag nandyan na po yung bagyo, nandyan na po yung baha. Pero pag nandyan po siya at nag-e-exist, hindi naman po siya naaalagaan. Kadalasan po, ang nangyayari, yung lugar po na dapat tirahan po ng mga hayop, nagiging tapunan po siya ng basura kasi po dumadami po yung establishment sa urban, wala na pong pagdadala ng basura, so nagiging landfill po siya. At dahil natural na hilig ni Daniel ang pagtuturo, Pero yung bulaklak ng sunflower, malaking tulong siya para sa environment. Kasi doon dumadapo yung mga tinatawag na pollinators katulad ng bubuyog. sa Project TAC na inilunsad niya ngayong Hunyo, Philippine Environment Month, hindi lang mga buto ang itinatanim ni Daniel, kundi pati mga aral na umaasa siyang mag-uugat sa isipan at puso ng mga bata. Kasi naniniwala po ako na yung kabutihan po, habang bata pa lang, pag naturuan po natin sila ng magandang asal, ng magandang nakagawian, posibilidad po na madala po nila yon hanggang paglaki nila. Pwede po silang magsimula sa naghiwa po ng gulay sa bahay, may buto. Imbis po na maitapon siya, iipunin po ng bata. Tapos matutuwa siya kasi para siya nag-iipon ng barya sa alkansya niya. Pero buto po yung iniipon niya. Ang mga chikiting, game na game at ang kanilang guardians, all in ang suporta. Sa murang edad niya, hindi po natin masasabi na naiintindihan niya talaga yung resulta nun sa kapaligiran. Pero ang mahalaga na i-enjoy niya po, tsaka in the future, maintindihan niya na nakatulong pala siya. Na-experience namin na laging baha. So, naanuhan ko yung, namulat ba yung mata ko na magkaroon ng care sa kalikasan. Sana matuto po silang irespeto ang kapaligiran. Ganun po. Yan po yung tingin ko ngayon dahil halos wala ng yung puno. Nawawala na po. Mga butong namumulaklak at namumunga ang pinili ni Daniel, mga katutubong halamang hindi mapaminsala, kaya ligtas itong itaktak kahit saan. Kapag tumubo, makakaakit ito ng mga bubuyog at iba pang pollinator na mahalaga sa pagpaparami ng mga halaman. At kahit anong patapong bote, pwedeng gamiting ipunan ng buto. Okay, so mga kapatid, kanina nagbaon po tayo ng ilang seasoning bottle na hindi na ginagamit. So ito na po siya. At magbabaon tayo ng ilan na itataktak natin pauwi. No? So parte na po tayo ng Project TAC team. No? Ikaw kapatid, pwede ring makitaktak dahil ang pagmamalasakit sa kalikasan ay walang pinipiling oras, lugar o edad. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.